Ang laway parang hindi nabalino ng nakaraang malakas na bagyo. Mula sa isang gulod ay may dalawang lalaking nakaluksa at walang imik na nagmamasid sa tubig. Ang isa'y si Ibarra at ang pangalaway ang guro. Po itinapon ang bangkay ng inyong ama. Kasama ko noon si Teniente Guevara. Marami po akong utang na loob sa inyong ama at ang tanging nagawa ko'y sumama sa kanyang libing. Dumating ako rito nang walang kakilala, walang nagtagubilin, walang pangalan, at walang salaping tulad din na yon. Ang ama ninyo ang kumalinga sa akin. Siya ang gumasta sa mga pangailangan ng paaralan at ng mga batang dooy nag-aaral. Ngunit ang kagandahang loob na ito, tulad ng ibang mabuting bagay ay hindi nagtatagal. Hindi ko naibigan ang inuugali ng kapitan. Tila ang layunin ay ipagpaliban ang pag-uusap sa gugugulin. 11 araw na lamang ay pista na ng San Diego. Sa kalagayan po natin ngayon, upang mapabuti ang pagtuturo, kailangan magkaroon ng pagtutulungan. Una sa lahat, kailangan mabigyan ng pagganyak ang mga bata upang matuto. Pangalawa, kung ang pagganyak na iya'y maibigay, hindi rin nagkakaroon ng halaga dahil sa kakulangan ng manggugugol. Nakababasa at nakasusulat ang ating mga bata, ngunit walang maintindihan sapagkat namihasa na sa pagsasaulo. Sa gayon ay walang mapala sa pag-aaral ang mga anak ng taga-bukid. Bakit hindi ninyo mabigyan ng lunas? Malulunasan po, ngunit ang unang kailangan ay isang gusaling pampaaralan upang wag nang magamit ang mga silong ng kumbento. Karaniwan na ang pagbulyaw sa amin ng pari kapag siya'y nabubulahaw sa kanyang pagtulog. Gumawa ako ng pagbabago sa pagtuturo ng Kastila. Pinagsalita at pinagbigkas ko sila ng hindi ginagamitan ng mahirap na tuntunin. Sapagkat naniniwala ako na kapag naintindihan na nila ang wikay, madali nang ituro ang gramatika. Hindi nagluwat at sila'y nakapagdugtong-dugtong ng salita. Ngunit hindi nagtagal ay pinatawag ako ni Padre Damaso sa kanyang sakristan mayor. Kinutya niya ako dahil sa paggamit ko ng wikang Kastila. Ang pagkatitig ni Ibarra ang naghudyat sa guro upang siya'y magtapat. Nakatagpo ba kayo ng kasiyahan sa kakaunting tinuturuan? Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Inaanyayahan ako ng Teniente Mayor na dumalo ng pulong sa tribunal. Ang mga bagay na iyan ay mapag-uusapan. Nangakaupo at nag-usap-usap sa tribunal ang mga nagpupulong na mga kasapi ng dalawang lapian sa bayan. Ang konserbador na pangkat ng matatanda at ang liberal na binubuo ng kabataan. Si Don Filipo ang pinuno ng liberal. Hindi ko naibigan ang inuugali ng kapitan. Tila ang layunin ay ipagpaliban ang pag-uusap sa gugugulin. 11 araw na lamang ay pista na ng San Diego. Ang kapitan ay naiwan sa kumbento at sumangguni sa kurang may sakit. Makinig kayo, kanina umaga pinayuhan ako ni Tandang Tasyo. Mabuti mang mungkay ang magmula sa inyo ay di sasangayunan ng matatanda dahil sa higit nilang kinayayamutan ng inyong pagkatao. Kaya ang mabuti ay magmungkahi kayo ng isang bagay na ayaw ninyong manalo. Kapag natalo na ang mungkahing ito, ipamungkahi sa isa sa mga karaniwang kasapi ninyo ang ibig ninyong manalo. At siguradong pagtitibayin ng mga kalabang ibig bumigo sa inyo. Ngunit, ito'y dapat lamang nalihim. Dumating si Ibarra at ang guro. Sumunod ang kapitan na mukhang mainit ang ulo at tuloy-tuloy na naupo sa silya. Mga Ginoo, tayo ay magkakaroon ng isang maringal na pistang bayan sa halagang 3,500 piso. Ang halagang ito ay gugugulin sa mga sumusunod. Isang malaking dulahan sa liwasan ng bayan sa halagang 150 piso. Isang komedyang magtatangal sa loob ng 7 gabi sa halagang 200 piso bawat gabi. O 1,400 piso. 2 bomba at 200 kwitis na ang halaga ng bawat isa ay piso. O kabuuang 400 piso.
Halos magkagulo ang pulong dahil sa pag-uunahang makahingi ng pahintulot na magsalita. Nang matiwasay na ang pulong, isang batang kabesa ang humingi ng pahintulot makapagsalita. Magaling! Mahusay na bata. Minumungkahi ko pa rin na isang bahagi ng salapi ay iukol sa mga kapuri-puring gawain tulad ng pagbibigay ng gantimpala sa mga batang magagaling sa pag-aaral. Magdaos tayo ng mga katutubong palaro tulad ng palo sebo at ang 2 banda ng musiko ay sapat na sa pagpapasaya sa ating bayan. Ang salaping lalabis ay itulong natin sa pagpapatayo ng isang paaralan upang ang mga batang nag-aaral ay huwag makisuno sa kumbento ng simbahan. Napagkaisahang sang-ayunan ang panukala ng batang kabesa at uyamin ang tenyente mayor. Ngunit ang kapitan ay pinagpapawisan at hindi mapalagay. Sang-ayon din ako. Ngunit iba ang nais ng ating kura. Gusto ng kura 6 na propesyon. 3 sermon, 3 misa mayor, komedya na may awitan sa pagitan ng yugto. Ito ang mga ibig ng kura at ako'y nagtango na sa kanya. Iyan ang sasabihin ko sa inyo. Ngunit naunahan ako ni Kapitan Basilio sa pagsasalita. Kaya hindi ko na ituloy. Ang kabataan ay nagsialisan. Nilapitan naman Don Filipo ang kapitan. Alang-alang sa isang mabuting layon, nilimot ko ang sarili. Ngunit kayo, nilapastangan ninyo ang sariling karangalan upang itaguyod ang isang masama. Si Ibaray nagpaalam sa kasamang guro at ipinaalam na siya'y pupunta sa dulumbayan ng lalawigan upang lakarin ng isang balak. Si Sisa ay lakad-takbong sumagsag na pauwi sa kanyang dampa. Galong-gulong ang kanyang isipan at hindi mawari kung bakit sa kanya pa nangyari ang gayong kasawian. Pinangay kaya ng takot si Sisa. Nakita niya ang 2 gwardiya sibil sa kanilang bakuran. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad na kunwari di napupuna ang kawal. Hindi pa siya nakakailang hakbang ay narinig na niya ang tawag ng gwardiya sibil. Tapat ka sa amin, kung hindi ay igagapos ka namin sa bahay at babarilin. Huwag kang magsisinungaling at mamamatay ka. Hinahanap namin ang iyong anak. Ang malaki ay nakatakas, ngunit ang maliit, saan mo dinala? Mga Ginoo, si Crispin po ay matagal ko nang hindi nakikita. Dinalo ko po siya kanina sa kumbento, ngunit ang sinabi lang sa akin na ang mga anak ko po, kahit na naghihirap ay hindi nagnanakaw. Magalughog po kayo sa aming bahay at kapag nakakita kayo ng kahit na magkano, ay gawin na ninyo sa amin ang nais ninyong gawin. Kung gayon ay isasama ka namin sa kwartel. Ang duplikal ng kampana ay narinig ni Sisa. Yaon ang hudyat ng katatapos na misa. Tinulinan niya ang lakad ngunit ang mga tao ay marami na at siya ang pinagmamasdan. Bawat tingin iukol sa kanya ay nakasusugat sa kanyang damdamin kaya't patuloy siyang lumalakad ng nakatungo. Si Sisay nasa gitna ng 2 kawal sa kanilang paglakad. Parang pinagtakluban siya ng langit at lupa. Nalimot na siya ng lahat, pati na ng asawa. At ngayon, si Sisay tumatangis at itinatangis niya ang kanyang kaapihan. Upang huwag siyang makita ay tinakpan niya ng pamindong ang kanyang muka at pikit ang matang lumakad. Si Sisay 2 oras na nakakulong sa kwartel. Nakadukmo siya sa isang sulok. Gulong-gulong ang buhok at halos mabaliw sa lalim ng iniisip. Tanghali na nang malaman ng alperes na nakakulong si Sisa. Ang unang iniisip ng alperes ay pawalang halaga ang sumbong ng kura. Iyan ay kagagawan lamang ng kura. Kung ibig niyang mabalik ang pera ay hingin niya kay San Antonio. Halos ipagtulakan ng mga gwardiya sibil si Sisa na ayaw ng kumilos sa kanyang kinauupuan. Muling lumakad si Sisa patungo sa kanyang bahay. Umakyat ng tahimik, nilibot ng tingin ang kabahayan na parang may hinahanap, at muling nanaog, naglakad ng di alam ang pupuntahan.
Minsan pa siyang bumalik sa kanyang bahay. Nakita niya ang pilas ng baro ni Basilio na nakasabit sa dingding at kanyang kinuha. Minasdang mabuti, ngunit parang hindi mapuna ang bahid ng dugo. Kinabukasan, si Sisay makikitang pagala-gala, umaawit at nakikipag-usap sa lahat ng nilikha.